Para po sa mga hindi pa masyado familiar sa Jomsi Church, ang Jomsi Church ay non-sectarian full gospel Christian ministry. Pag sinabi non-sectarian, wala po tayong tinataas na reliyon. Ano man ang iyong reliyon, pwede kang pumunta rito, protestante, katoliko, iglesia, anumang klaseng reliyon. Sabagat ang Jomsi Church ay non-sectarian, you are very much welcome. Hindi po papalitan ng reliyon mo. At di po tinuturo dito ang kaligtasan ay pagpasok mo dito. Ang kaligtasan po ay ang iyong personal na magandang relasyon sa ating Panginoon. Kaya tinawag itong non-sectarian at tinuturo po dito ang full gospel. Pag sinabing full gospel, purong-purong salita ng Diyos ang tinuturo, walang bawas, walang dagdag, kasama po dito ang pagpapalayas ng demonyo. Yung deliverance, kasama po dito ang breaking the curse, pagputol ng sumpa, sapagkat noon pinahirapan tayo ng dyablo, maraming mga tao inalipin ng dyablo, dinaya ng dyablo, nalulung sa bisyo, mga kabataan pa lang, nagkaroon ng malang relasyon, pero dahil po sa salita ng Panginoon at purong-purong salita ng Diyos, maraming lalaya, maraming sasagana ang buhay, hindi na tayo maghihirap hanggang pagdating ng Panginoon. Tayo po ay magagamit para suportahan ang gawain ng Diyos. Yung pera natin, hindi natin pagkakait sa Diyos, ibibigay natin para sa Panginoon. At ang Diyos naman, lalo tayong pasasaganahin. Amen? Full gospel. Christian ministry at dapat mapalapit ang tao sa Diyos. Amen? At kapag malapit ka sa Panginoon, hindi mo na kinakailangan maghanap ng mga pansin ng mga tao. Amen po? Anyway, today po, our message entitled about casting demons or deliverance. In other words, prerequisites for casting out demons. So, ang text po natin ay dito po sa Luke 10:17 and 21, 17 to 21, ng Luke chapter 10. Luke chapter 10, 17 to 21, may kita po dito na ang Diyos ay nagbigay ng power and authority to tread and trample on snakes and scorpions, power and authority to cast out demons. So let's read Luke chapter 10, 17 to 21 to 72. He returned with joy and said, Lord, even the demons submit unto us in your name. In verse 18, he replied, I saw Satan fall like lightning from heaven. In verse 19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. In verse 20, however, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. In verse 21, at that time Jesus, full of joy, through the Holy Spirit said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned, and revealed them to little children. Yes, Father, for this is what you were pleased to do. May the Lord bless upon reading of His word. Jesus has given us power and authority over Satan and his demons. But it's up to us to use that power and authority to deal with demons. Nasa sa iyo yung kapatid, binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan magpalayas ng demonyo, tapakan ng mga alakdan, pero nasa sa iyan. Amen? God commanded the disciples to use their authority in healing the sick, preaching the gospel, raise the dead, and casting out demons. Ibinigay ito ng Diyos sa mga mananampalataya. Dati hindi ka pa believer, hindi ka pa born again, hindi mo ito magagamit. Ngayon born again ka na, kailangan gamitin mo to. Pag hindi mo to ginamit, gagamitin ng authority na yan sa iyo. Amen? Mababaliktad. Amen? Tayo ang mapapalayas, tayo ang ma-reject, tayo ang manghihina, instead ng demonyo maghina, yung demonyo ang matigil ang operation, maputol ang sumpa, tayo pa ang nasusumpa. So, kailangan gamitin natin ang utos ng Diyos sa mga disciples dahil ito'y utos sa mga disciples. Ngayon, ikaw ay disciples din, ikaw rin ay believers. Kailangan gamitin mo ang hindi gumagamit ng authority na ito. Ikaw ay nagkulang. Malaki ang pagkukulang mo. At hindi ka pa nakakatiyak na ikaw nga ay anak ng Diyos. Wala ka pang katiyakan. Para may pakita mo na ikaw, natitiyak mo na anak ka ng Diyos, ikaw ay binigyan ng power, kailangan gamitin mo ito.
Sayang ang pera. Kung halimbawa, ikaw ay maraming pera, pero ang pera mo lang, nandoon lang sa bangko, andun lang sa tabihan, nabubulok lang ang pera, walang pakinabang. Para tayong pera na walang pakinabang kung hindi tayo nagagamit sa kaharian ng Diyos. Casting out demons, tayo po ay nagiging instrumento ng Diyos. Amen? Hallelujah. But the scriptures point out 3 prerequisites in order for the church to be effective. So sa tatlong ito na requirements ng Lord, ang church ay magiging effective in using their God-given authority over demons. So number 1, gusto po ng Diyos, ni-require niya na tayo ay dapat maging true believer. Hindi ka pwede magpalayas ng demonyo kung hindi ka totoong mananampalataya ni Kristo. If we are not true believers of Christ, kagaya po ng naikwento natin, nung meron pong nanaginip siya. Dumating na daw ang rapture. At nung dumating na ang rapture, siya ay papatayin. At ang tanong sa kanya, ikaw ba ay born again at nagpapalayas ng demonyo? Pagka ikaw ay born again, nagpapalayas ng demonyo, papatayin ka namin. Pero alam niyo po, ginawa niya, sabi noon yun. Ngayon, trip na lang, no? Hindi po pwedeng pagiging born again mo, trip lang. Amen? Seryosohin mo, sabi mo sa kapatid mo, mapalad ka. Amen. Nahayag ito ngayon sa iyo. Hallelujah. Kung meron man tayong unang papalayasin sa buhay natin, walang iba kundi ang demonyo. Hindi ang katabi mo. Amen? Hindi ang asawa mo. Amen po? Hindi ang kapitbahay mo. Ginagamit lamang sila ng demonyo para ikaw ay masira, ma-discourage. Amen? So dapat maging totoong mananampalataya tayo, true believer. Amen po? Ayan ang unang prerequisite. Sabi ng verse 20 ng Luke 10, rejoice because your names are written in heaven. The basic requirement for casting out demon is being a true believer of Christ. Amen? Basic. Pag sinabing basic, yan po yung pinakapundasyon. Maging totoo tayo. Amen? Kaya tama lang, kung pag hindi pa tayo totoo, gagawin naman tayo ng Diyos na totoo. Amen? Turuan mo akong magpuri sa iyo. Diba? Ikaw ay nagpupuri. Turuan mong maging totoo ang awit ko. Kasi ang awit, parang prayer natin yan. Amen? Kaya dapat maging totoo. Amen? Paano tayo magiging totoo? Amen? So, pwede ba itanong sa sarili mo, paano ako magiging totoo? Kapatid, alam mo naman ang pagiging totoo at hindi totoo. Kung ikaw ay seryoso, determinado, agresibo para sa Diyos, pinapakita mo na totoo ka, agresibo. May nangyayari, may resulta, may magandang nangyayari sa buhay mo. Pero kung walang magandang nangyayari sa buhay mo, napakatagal mo ng born again, ay kailangan na talagang maging totoo. A true believer depended on the Holy Spirit for discernment, for direction of Christ. Amen? Yung mga discernment, yung direction natin sa Panginoon, nakadepende tayo sa banal na Espiritu. Kahit ikaw ay magpalayas ng demonyo, kung totoong believer ka, gagamitin mo ang pangalan ni Jesus at ikaw nakadepende sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Sabi ng Matthew 12, verse 28, Jesus said, if I cast out demons or devils by the Spirit of God. So sa kanyang pagpapalayas ng demonyo by the Spirit of God. So ang mga true believers of Christ, they serve the Lord, they cast out demons, they pray by the Spirit of God. Amen? No doubts, the kingdom of God has come upon you. Because of the power of the Spirit of God, pag pinalayas ang demonyo, ang kaharian ng Diyos ang darating. Ang papalit. Amen po? Pagka merong dilim, kailangan ng liwanag. Pag nawala ang liwanag, magkakaroon ng dilim. Para matanggal ang dilim, kailangan may liwanag. Amen po?
Ito pong sabi, we can be effective only when we are equally dependent on the same Spirit. Amen? Kailangan kung ano yung Holy Spirit na ginagamit ni Jesus, si Jesus nagpalayas ng demonyo, pagkatapos magpalayas ng demonyo, siya ay nagpagaling. Kaya hindi po pwede sabihin mo walang magandang resulta ang pagpapalayas ng demonyo. Pagkatapos lumayas ng demonyo, ang sakit susunod na lalayas yan. Napakaraming mga tao lagi nasa mercury drug. Bakit? Bumibili po sila ng gamot para sa sakit. Kung marami mga believers, mga true believers, bawat churches, nagpapalayas ng demonyo, mababawasan ang bumibili ng gamot sa mercury. Baka vitamins na lang ang bibilin. Hindi gamot sa diabetic, gamot sa high blood. Ang dami nagme-maintain ng high blood, diabetic. Dapat yan, kinakasawat natin, baka may demons of diabetic. Demons of high blood, no? Laging high blood. Demons of irritable, madaling magalit, laging galit, no? Laging nagsisinungaling. Amen. So, dapat maging true believer tayo. Alam mo, pag true believer ka, hindi ka mahihiya. Alam mo kung totoo ka, confident ka eh. Amen? Kasi hindi ka mahihiya at sasabihin mo, please naman. Kasi baka bumuelta yung demonyo. Ang sabi ng Mark 16:17, ang mga true believer, they will cast out demons. Amen? And the signs, ito ay palatandaan. And the signs shall follow them that believe in my name. Kapag ka ikaw ay true believer, susunod yung signs. Enough. Yun po ay mga signs na sumusunod sa iyo, magpapalayas ka ng demonyo. Asan ba demonyo? Hindi natin nakikita. Pero tingnan mo, bakit marami mga tao ang rapist, nang-rape? Kahit na ikaw, sumakay ka lang sa, may mga babae ngayon, ino-hold up, sumakay sa Grab. Di ba, makikita mo sa Facebook, naka-blatter, yung nang hold up sa kanya. Amen? Maraming rapist, no? Maraming nag-rape, maraming nagda-drugs. Kahit paano ang gawin, itukhang yung mga drug addict. Buhay pa rin ang mga drug addict dahil merong demonyo nagtuturo. At yung flesh nila, nadadaig ng demonyo yung katawan nila. At yung flesh dapat naku-crucified para yung demonyo hindi makapag-operate. Gagamitin ng demonyo ang katawan ng tao. Amen? Gagamitin ng demonyo ang lugar. So kung wala ang demonyo sa tao, hindi na magagamit ang demonyo ng tao. Ang Diyos na dapat ang gumagamit sa atin. Ang problema, hindi ang Diyos ang gumagamit sa tao, ang tao ang gumagamit sa Diyos. Ginagamit ang Diyos, pinafront ang Diyos sa paglilingkod. Amen? Dapat ang Diyos ang gumagamit sa atin. Hindi natin pwede gamitin ang pangalan ng Panginoon para lang sa ating personal na interest. Amen? They that believe in my name, ito po ay susunod. Sabing gano'n, ito ang palatandaan, ang sino mang sumasampalataya, ang mga true believer, the signs will follow na sila magpapalayas ng demonyo. Amen? Tingnan mo, may nagpalayas ng demonyo, hindi siya true believer. Sa Acts 16 verse 15, sumagot po ang Espiritu, ang sabing gano'n, kilala ko si Pablo. Kilala ko si Jesus, pero hindi ka true believer. Sabing ganon, ang mga hindi totoong mananampalataya, hindi kikilalanin ng dyablo, hindi ka sasantuin ng demonyo, kahit sabihin mo, I am bishop. Sabihin mo, hoy, demonyo, ako si bishop, ako si pastor, ako si leader, ako makapangyarihan sa aming barangay. Kahit na anong title ang sabihin mo sa demonyo, pag hindi niya nakita si Kristo, hindi ka true believer, hindi siya papasako sa iyo at hindi siya susunod sa iyo. Amen? Ginaya nila si Pablo. Nagpalaya sila ng demonyo. Kasi yung time na yun, sa Acts chapter 16, si Pablo nagpalayas ng demonyo. Amen? Pero, hindi po kinilala yung mga sons of Sceva. May mga anak ni Sceva. Ginagaya si Pablo. Pero ano sagot? Kilala ko si Pablo, kilala ko si Jesus. Hindi ka true believer, hindi kita kikilalanin.
So hindi tayo magiging effective. Amen? Sa Mark 36 to 40, ang sino mang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Dito po sa chapter 9, verse 36 to 40, yung mga alagad ay nag-aalinlangan sapagkat may gumagaya sa kanila na magpapalayas din ng demonyo. Ang sabi ng mga alagad, Lord, may nagpapalayas din doon ng demonyo. Hindi naman natin kasama yon. Pipigilan ba namin? Ano sagot ni Jesus? Pag hindi yan kumakalaban sa atin, kapag hindi yan labas sa atin, sa panig natin yan. Amen? So alam mo na, kapag ka hindi kinakalaban ang deliverance, panig mo yan. Pero pag kinakalaban ang deliverance ministry, hindi panig yan. Hindi ang kapanig. Hindi totoong kapanalig yan. Amen? Kaya kung totoong kapanalig, ang mga churches dapat merong ministry ng deliverance. Kung ikaw ay true believer, meron kang ministry of deliverance. Kaya dito sa atin, wala exempted. Amen? Naalala namin sa Masbate, nagturo po kami deliverance. Batang babae pa lang. Natuto siya, ginamit niya yung power and authority, pinakita niya sa dyablo. Kasi yung kuya niya, sinapian ng demonyo. Taggulong-gulong yung kuya niya. Nakita niya, sinasabi namin, ikaw Satanas! Wala kang kapangyarihan. Doon pa lang manghihina na demonyo. Kasi dinideclare mo ang kapangyarihan ng Diyos mas malakas kaysa Kanya. Amen po? So, ang true believer may Holy Spirit. Amen po? At darating ang panahon, may mga false prophets. Matthew 7:15, beware of false prophets, which come to you in sheep clothing, but inwardly, they are ravening wolves. Yung kanilang mga damit, panlabas lang, pero ang totoo, mga asong gubat sila. Amen? Darating ang mga false prophet. Hindi na kailangan magpalayas ng demonyo. Wala nang demonyo. Sabihin nila, paano wala nang demonyo? Kung wala nang demonyo, wala nang madidemonyo. Ba't ang dami pa rin magnanakaw? Bakit tuloy-tuloy pa rin ang mga nakukulong? Bakit walang tigil pa rin ang kasamaan? Amen. Ba't laganap pa rin ang kasamaan? Kahit gawin mo yung mga project mo, sabihin mo may curfew ng mga kabataan, bakit hindi nahinto ang mga drugs? Bakit hindi nahinto ang mga sexual immorality? Bakit ayaw pa rin maglingkod ng iba sa Panginoon? Bakit may mga anak na pinipigilan pa ng magulang para maglingkod sa Diyos kung walang demonyo? Amen? So mga true believer, kahit pigilan ka, magpalayas ng demonyo at maglingkod sa Panginoon. Dapat habang naglilingkod ka sa Diyos, meron kang pinapalayas na demonyo para maging effective ang paglilingkod natin. Mahirap naglilingkod tayo, pero ang influence naman sa atin, demonyo. Ano sasabihin ng mga tao? Hindi ka totoong pastor. Amen? Ikaw ay nagpapastor kung ikaw ay leader, pero yung buhay mo araw-araw salungat sa kalooban ng Diyos. Pero pag ikaw ay nawala ang demonyo, hindi mo sasalungatin ng kalooban ng Diyos kahit sa iyong mga relasyon. Aayusin mo yan. Dahil alam mo ang katotohanan, at ang katotohanan na yan ang magpapalaya sa iyo. Katotohanan ang magpalayas ng demonyo. Amen? Kung hindi mo yan paalisin, mag-ooperate yan, magtatrabaho yan ang magtatrabaho. Nung di tayo born again, lahat tayo ay influenced by demons. Wala sa iyong problema kahit magbura ka. Wala sa iyong problema kahit magsinungaling ka. At marami mga magulang, pinapakain nila sa pamilya nila, galing saan? Hindi galing sa pinagpawisan, galing sa kalokohan. Galing sa kasinungalingan, galing sa pandaraya. Kumita lang ng pera, papakain sa pamilya. Amen? Dahil kasi, inuutusan siya ng demonyo. Kung ikaw ay hindi pa born again, pag nagnegosyo ka, may daya. Pero ngayon, natatakot ka naman daya pag nagdinegosyo ka. Gusto mo tapat. Amen? Nung hindi ka born again, gusto mo mangutang na mangutang. At ang utangan mo ang pamilya mo at wag nang bayaran. Pero pagka na-born again ka, hindi ka na makatulog pag di ka makabayad ang inutang mo. Kasi nag-ooperate ka na.
wala na yung demonyo. Amen? Sa mga tao na gusto makapangutang, mangangako para makapangutang, dinidemonyo pa yan. So that is number one. Dapat maging true believer tayo. Bakit? Ang mga true believer, pinapagpala ng Diyos. Amen? Binabantayan ng Panginoon. Iniingatan ng Diyos. Pine-preserve ng Diyos ang buhay natin. Binibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. And second, prerequisites for casting out demons. Kailangan hindi ka lang maging true believer, ikaw ay dapat maging true obeyer. Totoong pagsunod. Kasi may mga ganito mali ang pagsunod. Meron po mga mag-asawag, pagka nagkakagalit sila, ang gagawin ng babae, susundin na lang yung lalaki para wala ng gulo. Pero mali pa rin. Di pa rin niya gagawin talaga yung totoo. Hindi po ganun ang totoong pagsunod. Para lang wag magalit, gagawin mo yung ginagawa yung gusto ng asawa mo. Kahit na ito ay mali. Kasi baka magalit. Hindi po ganun ang totoong pagsunod sa Diyos. Natatakot ka lang na ma-impyerno ka, kaya ka sumusunod sa Diyos. Dapat, kaya ka sumusunod sa Diyos, mahal mo ang Diyos. At dapat lang siyang sundin. Dahil ikaw ay servant of God. Totoo tayo na tagasunod. Amen? Hindi yung sunod-sunuran lang. So alam niyo ibig sabihin ng sunod-sunuran at tagasunod. Amen? Kaya tinawag siyang sunod-sunuran, wala na siyang magawa. No choice. Pero hindi ho ganun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, ang pagsunod natin, ay dapat kusang loob. Di ba, merong dalawang magkapatid na lalaki, inutusan ng tatay. Sabi, pumunta ka sa bukid, mag-araro ka. Sabi ng isang panganay, ayoko po. Kinausap ang pangalawa, pumunta ka sa bukid, at ikaw ay mag-araro. Okay po, gusto ko po, pero hindi na ba sumunod? Pero yung umayaw, sumunod. Sino tama sa dalawa? Pareho pa rin mali yun. Kasi walang submission, pero obedience, wala namang submission. Dapat yung submission at saka obedience, pareho. Magkasama po yun. Yun totoong masunurin. Sa Luke 10 verse 17, bumalik po ang mga disciples. The 72 return with joy. Galing sa misyon. Galing sa pagpapalayas ng demonyo. At sabi ng mga disciples, Lord, yung mga demonyo, lumalaya sa iyong pangalan. Di ba nag-report day, return with joy. Eh yung ibang nag-mission. Hindi kasi nagpalayas ang demonyo. Pag uwi ng bahay, galing mission, tulog. Hindi nagsimba. Kasi yung demonyo, tinalian ang paa niya. Binihag siya at sabi, huwag ka muna magsimba. Pagod ka. Nagbisyong ka. Eh bakit di ka magsisimba? Eh bakit itong 72? They return with joy. Amen? The 70, ibang translation sa 72, return with joy. Saying, Lord, even the demons are subject unto us in your name. Yung demonyo sumusunod sa atin pag ginagamit natin ang pangalan ni Jesus at karapat-dapat ang gumagamit. Parang sasakyan na Hindi ka sinasabing legal driver kasi nagda-drive ka, walang license. Walang driver license. Hindi ka legal doctor kasi wala kang license as doctor. Hindi ka rin legal wife and husband kasi wala kayo certificate. Amen? Ayun, gusto ng demonyo yung mga ganong relasyon. Isipin mo, ikakasal ang parehong babae, ang parehong lalaki. O bakit pinapayagan yun? Gawa ba ng Diyos yan? Ang pinag-isa ng Diyos, babae at lalaki sa Garden of Eden. Hindi po Adam and Steve, Adam and Eve. Amen? Hallelujah. Yung mga totoong naboborn again, nagbabago ang buhay kung bakla ka. Magpakalalaki ka. Hindi mo naman pwede baguhin ang gender mo sa passport mo. At kapag may problema ka sa birth certificate, patungkol sa gender, malaki problema mo. Hindi po pwede yan. Hindi ka bibigyan ng passport. O bakit kinakasal?
Amen? Isipin mo, mali na yun talaga eh. Kung ikaw ay babae at gusto mong mag-asawa at babae ka, nagkakagusto ka sa babae, wala ka rin sa ayos. Baka may demonyo ka. Yung pinapatawad natin, pinagpapasensya na natin yung mga babae na maigsi ang buhok. Baka may problema sa buhok. Pero kung pwede ka naman magpahaba ng buhok, puro gupit binata ang gupit mo, delikado. Hindi ka masunurin sa ginawa ng Diyos, pagkakagawa ng Diyos sa original na pagkakadesign ng Diyos sa buhay mo. Amen? Tinan mo sila, bumalik with joy. Kasi the joy of the Lord is our strength. Kapag may galak ka sa puso, mayroon kang strength para maglingkod sa Diyos. Amen? Maglilingkod ka sa Diyos habang buhay, sasamba ka sa Diyos habang buhay. At ang pagsamba, malakasan. Kanina nga, malakasan ang pagsamba natin. Amen? Ganoon ang totoong pagsamba. Pati yung sounds, malakas eh. Malakasan eh. Hallelujah. Tinan mo, sa Mark 16:17, they are signs. Those who follow Jesus will cast out demons. Di ba, you are followers of Christ, dapat sumunod ka. Bakit maraming natatakot magpalayas ng demonyo? Samantalang binigyan ka na ng authority. So, ibig sabihin, disobedience ka. Hindi ka totoong obeyer. Amen? Ano ang dahilan mo para sabihin mo na may pangalan ka sa langit pero hindi ka nagpapalayas ng demonyo? Anong dahilan mo? Kaya ka nga nagkaroon ng pangalan sa langit. At nagpapalayas ka ng demonyo, mas masaya ang buhay kaysa naman wala kang pangalan sa langit. Yung mga hindi sumusunod sa Diyos at mga nagpapalayas ng kapwa niya demonyo, walang mga pangalan sa langit. Amen? Kaya tingnan mo, a kingdom that is divided will not stand. Merong kaharian na nahati kaya hindi sila matibay. Amen? Amen. Mark 16:17, ito, ang mga palatandaan, ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, nagpapalayas ng demonyo. Kalooban ng Diyos, magpalayas ka ng demonyo. Kailan ka pa magpapalayas ng demonyo? Wala ba demonyo sa inyo? Hindi ka ba nadi-demonyo? Meron ba magtataas dito ng kamay na hindi na demonyo? Wala po exempted. Lahat gusto demonyohin. Lalo na born again ka. Didemonyohin ka ng kung sino-sino gagamitin ng Diyos, ng demonyo, para malayo ka sa Diyos. Amen? Lalo na't napalapit ka sa Panginoon, dapat lalo tayo maging masunurin. Philippians 2:12. Ano sabi ni Pablo? Lalong wala ako, dapat lalo kayong maging masunurin. Dapat habang tumatagal ka, at marami kang mga na-encounter ng mga problema sa buhay mo bilang born again, magpalayas ka ng demonyo, sumunod ka. Much more in my absence. So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your salvation with fear and trembling. Amen. Kung ikaw ay saved, may pangalan ka sa langit, we work out mo to. Amen. Bilang obeyer, cast out demons. Walang sasabi mo na, sundalo ko. Okay, lahat na sundalo pumunta sa Mindanao. Pumunta sa Basilan. May dalang baril, naka-uniforme, mga nakabota. Dinestino sila doon. Alam nga naman, matutulog lang sila doon. Patay sila kung tulog lang sila ng tulog. Anong ginagawa nila? Alert sila. Masa ng mga NPA dito, no? Alert sila. Kahit nakarinig lang ng kulos-kulos, ganun kagad sila. Kasi sundalo sila. May kalaban sila. Bakit sa tingin mo, wala kang kalaban? Misa nga, yung katabi mo, kalaban mo yan. Pero yung pumasok lang sa kanya, amen, ang totoong kalaban mo, hindi talaga yan. Pumapasok lang siya. Tingnan mo, si Eva, bakit ba niya nasuway ang Diyos? Merong pumasok sa kanya na nag-influence na suwayin ang utos ng Diyos na ipinagbabawal ng Diyos, huwag mo kakainin yan, Eva.
Dahil totoo, mamamatay ka pag kinain mo yan, pag ginalaw mo yan. Pag isinubo mo yan at ginuya mo yan. Sabi ng demonyo, pinagkakaitan kayo ng Diyos para hindi nyo malaman ang katotohanan. Wag, kainin nyo yan. Magiging Diyos kayo, magiging matalino kayo. Samantalang ang utos ng Diyos, pwede nyong kainin lahat. Doon po sa Garden of Eden, meron tree of life. At ang tree of life, namumunga din yan. At meron tree of knowledge of good and evil, na sabi ng Diyos, wag ito, bawal ito. Sumunod ba siya? Kaya kung siya ay sumunod, hindi mangyayari yung karapatan ng demonyo. Ano nangyari? Nadamay pati tayo. Kaya ang sabi ngayon, dahil sa isang tao, pumasok ang kasalanan. At ang kasalanan, dala-dala ng demonyo. Amen? The carrier of sin are demons. Sila nagdala ng kasalanan. Ang Diyos naman, hindi nagkasala eh. Amen? So, however, never forget that you cannot be a true believer without also being obeyer. Paano masabing totoo ka mananampalataya? Hindi ka naman sumusunod. Ano sabi ng Matthew 7:21? Hindi ko kayo kikilalanin. Oy, maya kayo kahit anong ginawa ninyo. Dahil hindi kayo sumusunod sa akin, kahit marami na kayo nagawa. Amen? Kapag hindi kayo masunurin, hindi ko kayo papapasukin sa langit. Sige, gawin nyo lahat ng mabubuting bagay, magagandang bagay dyan. Pero kapag hindi nyo sinunod ang aking kalooban, hindi kayo makakapasok sa langit. Lahat ng pagkakawang gawa, gawin mo. Lahat ng kabaitan, gawin mo. Lahat ng galing mo sa kapwa, gawin mo. Pero pag hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, sarado pa rin ang langit, ang bubuksan impyerno. Amen? So hanggang ngayon, di ka pa nagpapalayas sa demonyo. At kung merong gustong totoong matuto dito, magkakandak tayo ng School of Deliverance. Amen? At dapat matuto ka, kapatid. Walang sundalo na hindi nakikipaglaban. Tandaan mo yan. Sundalo ka ni Kristo. Dahil pag hindi ka nakipaglaban, wala kang tagumpay. Kahit banggit-banggitin mo ang sasabihin ng Romans 8:37, we are more than conqueror. Romans 8:35-37, walang makapag-iwalay sa atin. Kapatid, kaya kang pag-iwalayin ng demonyo sa Diyos pag di mo yung pinalayas. Amen? Ito mo nagalit nga si Sarah kay Hagar pinapalayas. So kailangan maging masunurin ang mga anak ng Diyos, true obeyer. Kung meron tayong hindi nasusunod, now is the time. Sundin mo ang kalooban ng Diyos. Amen? Nagpe-pray ka nga, Lord, let your will be done here on earth as it is in heaven. Deliver us from evil. Di ba deliverance yan? Pray ka ng pray, pero evil, hindi ka na di-deliver. There is no substitute for obedience. Sabi na 2 Corinthians 7:1, let us cleanse ourselves from the filthiness of the flesh, perfecting holiness in the fear of the Lord. Paano ka magiging malinis kung ang demonyo nagtatrabaho pa rin? Amen? Ang trabaho ng demonyo, maglagay ng dumi sapagkat siya ay marumi. Walang gagawin ng demonyo kundi maging madumi tayo sa harapan ng Diyos. We are responsible to take up the power and authority given to us and cast out the demons of our own lives. Tayo mismo, palayasin natin yung demonyo mismo sa sarili natin. Responsibilidad mo yan bilang Kristiyano. Kapag hindi mo yan ginagawa, hindi ka pa masunuri sa Panginoon. Amen po? Sabihin mo, paano yan? Puro palayas ng demonyo. Hindi po ganun mangyayari yon. Kapag wala talaga ang demonyo, gaganda buhay mo. Kapag ka nandiyan pa ang demonyo, kunyari lang ang pagiging maganda ng buhay mo. Kunyari lang ang pagiging effective mo sa ministry.
Amen? Meron nakakabit may halo. Hindi pwedeng haluan. Kaya nga tayo, full gospel. The ministry of Jesus is to preach the gospel. The ministry of Jesus is to heal the sick. The ministry of Jesus and the mission of Jesus is to raise the dead, to cast out demons. At ang sabi niya sa mga alagad, gawin din ninyo yan. Amen? At ang pagiging masunurin, hindi lang pagka-bermans na. Maging masunurin tayo. Araw-araw, 365 days. 24/7 a day. Amen po. If you think you believe in God and are serving Jesus, but not also obeying His commands, you are lying. James 4:7, resist the devil. Amen? Resist the devil. Palayasin mo ang demonyo. James 4:7. Pag hindi mo pinalayas ang demonyo, hindi lalayas ang demonyo, hindi yan marunong magkusa. Buti ka pa, marunong kang magkusa. Amen? Pero demonyo, hindi magkukusa, lalayas yan. Dahil yan ang kanilang mission. Bukas pa ang impyerno, labas-pasok pa sila. At hindi sila nagbibiro. Ang tao ang target ng demonyo. Ang mga born again, lalong-lalo nagagalit ang demonyo kasi nagbabago ka na. Sumusuporta ka pa sa gawain ng Panginoon. Dati pag araw ng linggo, naglalangoy ka sa mga resort. Ngayon, nasa church ka. Dati pag araw ng linggo, nagsasabong ka. Ngayon, nasa church ka. Amen. Nagagalit ng demonyo. Meron magpalayas ng demonyo, sabi ng demonyo, hindi ako alis dito. Matagal na ako dito. Isipin mo, yung katawan ng tao ginagawang bahay ng demonyo. At sasabihin niya, dito ako nakatira. Matagal na ako dito. Pero ang totoo, kung di mo alam ang Bible, squatter lang ang demonyo. Wala sang rights. Our body is for the Lord, and the Lord is for our body. And we must use our body for the glory of God. Hindi kung ano-anong gagawin natin sa ating katawan. Amen po? Nung hindi ka pa born again, okay lang sa'yo magpatato kung ano ng mga tatato dyan sa katawan mo. Nung na born again ka, ayaw mo na dagdagan at gusto mo mabura pa nga. Kita mo yung pagbabago na ginagawa ng Panginoon. Yung kaisipan natin, binabago ng Diyos. Hanggat hindi lumalayas ang demonyo, hindi magbabago isip mo. Hindi magbabago ang buhay natin, pati puso natin. Hindi magiging malinis. Kaya nga mayroong pigs in the parlor na book. Kung ikaw may-ari ng parlor, nakapangalan, ang pangalan mo dyan, beauty parlor. Halimbawa, Soledad Beauty Parlor. At may pumasok na baboy. Hindi mo sasabihin, mag-pedicure, spa? Hindi. Papalayasin mo na yan. Pero pag customer pumasok, pa-spa kayo? Set? Pero pag baboy, no. Kung ganon, meron kang attitude, gawin mo rin yan. Na yung espiritu ng demons, hindi rin pwede sa katawan natin. Amen po? If we are not obedient to God's command, then we cannot have hope to have any power over demons. Wala kang pag-asa para magkaroon ka ng kapangyarihan sa demonyo. Amen? Hindi mo naman gusto yung gawin, pero bakit yun ang nagagawa mo? Misa may mga magulang, hindi naman niya gustong gawin, nabugbog niya yung anak niya sa kakulitan ng anak niya. At nung natutulog ng anak niya, naaawa sa ngayon, umiiyak siya, ba't niya napalo? Nilagyan ka ng espiritu ng violent. Bakit may mga battered wife? Binubugbog ng mga lalaki. Pero may demonyo na pag-asawa niya. Hindi niya alam na ang dapat ang babae mahalin ay gawing prinsesa ng buhay niya. Kaya minsan, umaalis na rin yung babae. Hindi niya nararamdaman yun. Ano sabi ng James 4:7? Palayasin mo ang demonyo. Amen?
Ikaw nga, sa paupahan mo, pag di nagbabayad, pinapalayas mo. Tapos demonyo, di mo pinapalayas. Di ba? Pag hindi na sila nakabayad, pinapalayas mo. O, wala na kayong ibinabayad sa upa. O, yung mga Meralco nga, pag di nakabayad, pinuputol yung koneksyon. Kapag pinalayas mo ang demonyo, pinuputol mo na yung koneksyon. Pag hindi mo pinapalayas ang demonyo, gusto mo connected ka pa. Ba't ka pa nag-born again? Bakit ka nagpastor? Amen. Ba't ka sumali sa born again? Ba't gusto mo mailagay ang pangalan mo sa langit? Ayaw mo naman palayasin ng demonyo. Ang demonyo may kaharian din. At ang gusto niya, ang tao mapunta ng impyerno. Meron bang verse sa Bible na merong impyerno? Meron. Matthew 25:41, may apoy na hindi namamatay. O totoo ba yung Bible? Totoo to. Amen? Tinangan natin, Matthew 25:41, kung merong impyerno. Lahat ng hindi masunuri sa kalooban ng Diyos, di makapasok sa langit. Sa impyerno, ang bagsak. Then He will also say to those who on His left, depart from me, accursed once into the eternal fire, which has been prepared for the devil and his angels. So meron ding eternal fire. Pag sinabing eternal fire, salungat ito, contradict sa eternal life. Amen? Merong apoy na hindi namamatay. Ang tawag dyan, impyerno. Kaya yung mga hindi naniniwala sa impyerno, tuloy-tuloy ang pagsuway sa kalooban ng Diyos, na born again ka na, sinusuway mo pa ang kalooban ng Diyos, may reward ka, eternal fire. Pero pag ikaw sumusunod sa kalooban ng Diyos, may reward ka, eternal life. Amen? Kaya kung nakasulat na ang pangalan natin sa langit, dapat pagandahin natin ang pangalan natin. Amen? Ang pangalan natin, bukod sa nasusulat sa lapida, sa birth certificate, sa mga office, mga registration, meron ka din dapat pangalan sa langit. Amen? Huwag masyadong nakatuto ka. Hindi naman masama, no? Maglagay ka ng pangalan sa lapida. Pero matagal pa yon. Yung ibang alam lang na ang pangalan nila sa lapida lang, bandang uli. Ang pangalan nila nasa passport. Ang pangalan nila nakalagay sa birth certificate. Minsan nga, di ba, may pangalan ka na sa birth certificate, hindi pa matanggap kasi mali spelling. May mga problema. So yung pangalan natin sa langit, bilang masunurin, iniingatan ng Diyos yun doon. Dahil may pangalan ka sa langit, papasok ka ng langit. Kaya kung wala ka pang pangalan sa langit, ang gagawin mo lang mag-repent. Totoong pagtalikod sa kasalanan, pagsisisi sa kasalanan. At pagsunod sa kalooban ng Diyos. At kailangan tanggapin mo si Jesus sa buhay mo, siya na ang Hari at Panginoon at personal mong tagapagligtas. Huwag ka na maghanap ng iba pang tagapagligtas. Hindi si Batman, hindi si Superman, at hindi si Wonder Woman. Hindi si Iron Man, hindi si Captain Marvel. Ang makapangyarihan talaga, ang ating superhero ay si Jesus. Namatay siya sa krus para sa iyo. At sa kanyang kamatayan, naputol na ang sumpa. Amen? At nung maputol na ang sumpa, kailangan naman tuloy-tuloy na maputol sabagat may bumabalik na demonyo. Kapag lumayas ang demonyo, bumabalik po yan. Kahit hindi naman tawagin, hoy, demonyo, bumalik ka. Hindi. Diyan sa nagkukusa, bumalik. Pero yung demonyo, hindi nagkukusang lumayas, kaya pinapalayas. Pero ang demonyo may kusa din, bumalik sa tao. Kaya nung na-born again ka, gumanda ang buhay mo, bandang huli, pumangit na naman ang buhay mo. Dahil hindi mo na-maintain yung relasyon mo sa Diyos, yung pagiging masunurin mo. Pag linggo ka lang kasi masunurin, pag hindi na linggo, nalulunod ka na sa mga karangyaan, sa mga bagay na makamundo, natatangay na ang damdamin mo.
Tinatangay na ng demonyo ang damdamin mo. Amen. Mas pinipili mo pa yung gawin dito, mas masaya ako kaysa sa born again. Kapatid, ang totoong masaya, tandaan nyo po, pinaghaharian ng Diyos, hindi yung kung anong nararamdaman mo. Kasi lahat ng nararamdaman natin lilipas. Amen? Kahit yung mga ginagawa natin, lilipas eh. Ang tao, nagsasawa. Pero ang Diyos hindi nagsasawa sa atin. Kaya patuloy tayong maging masunurin. Hindi tayo pinagsawaan ng Diyos. Hindi tayo iniwan ng Panginoon. The more na tayo nagsiserve kay Lord na maging masunurin, uutusan din ng Diyos ang pagpapala sa buhay mo. Amen? Pagka ang demonyo lumayas, mapuputol ang sumpa, mapuputol ang kahirapan, mapuputol ang kalungkutan, mapuputol ang mga sumpa. Amen? Mapuputol ang katamaran, mapuputol ang pagsisinungaling, mapuputol ang pagmamayabang. Amen ba? Kaya kailangan maging masunurin tayo. Ang pangatlo, being a true deliverer. Totoong deliverer, pag sinabing deliverer, nagpapalayas ng demonyo. Ikaw, una, totoo ka bang believer? Pangalawa, totoo ka bang obeyer? Kailangan maging totoo ka rin deliverer. Baka kaya ka nagpapalayas ng demonyo para ano? Anong purpose mo? Sundin ang kalooban ng Diyos. Amen? In Luke 10 verse 21, Jesus rejoiced in the Spirit and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven, you hide these things from the wise and prudent. And he revealed them unto babes. Even so, Father, for so to eat seemed good in thy sight. Sinasabi po dito ni Jesus, sabi niya dito, Jesus rejoiced. Si Jesus po natutuwa. Amen. Yung ganitong pagpapalayas ng demonyo, hindi po ito sa mga matatalino at magagaling. Inireveal niya ito sa mga babes in the Spirit, sa mga humble. Amen. Sa nagpapasakop sa Kanya. Yan ang mga true deliverer. Humble. Amen. Tingnan mo. Natutuwa si Jesus. At the very time, He rejoiced greatly in the Holy Spirit and said, I praise you, O Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and intelligent. Amen? May mga matatalino mga tao, may mga magagaling na mga tao, pero hindi ito inireveal. Inireveal ng Lord sa mga humble, sa mga mapagpakumbaba, sa mga mangingisda. Sila Pedro nagpalayas sa demonyo. Amen. So hindi kinakailangan ikaw ay mataas ang pinag-aralan mo para magpalayas sa demonyo. Kung sino pa yung mataas ang pinag-aralan, yun pa yung natatrap ng demons. Dapat may pinag-aralan ka, hindi ka matrap ng demons, hindi ka i-blind ng demons para sa kalooban ng Diyos. Ano ginagawa ng demonyo? Binubulag niya ang tao. Hindi maintindihan ng tao ang salita ng Diyos. Pero mapalad ka kapatid, naintindihan mo ang salita ng Diyos. Amen? Pero kung ikaw bago, nandirito ka, hindi mo pa ito masyadong maunawaan. But later on, the more na nagpapakumbaba ka, nagiging totoo ka, na gusto mo talaga ang demonyo lumaya sa buhay mo, papaunawa sa iyo ng Diyos sa mga bagay na ito. Hindi ito naintindihan ng lahat ng simbahan. Ang ginagawa lang nila, pag may demonyo, meron na possess. In Jesus' name lang. Pero pagkatapos na, wala naman sila nakikitang sa simbahan, wala naman napoposes, wala naman nagwawala, wala namang umiiyaw na gano'n. Parang wala lang sa kanila. Pero uso naman ang chismisan sa loob ng church. O di ba demonyo yan? Kung true deliverer ka, wala dapat chismisan sa church. Uso siraan sa church. Uso inggitan, uso ang selosan. At minsan legal pa ang mga immorality.
O kung hindi mo papalayasin ang demonyo, may legal right sila. Pwede pala sa born again ang ganito. Pero dahil nagpapalayas ka ng demonyo, magbabago yung tao. Magdidesisyon, hindi ko na itutuloy itong ginagawa ko na to, itong mga lust na to, itong mga sexual immorality na to, hindi ko na itutuloy ito, magpapakasal na kami. Hindi ko na itutuloy itong maling relasyon na to, makipaghiwalay na ako, ipapanalangin ko sa Diyos. Deliverer. Ikaw yung nagpapalayas ng demonyo, dapat sa iyo mismo, lumayas ang demonyo. Ikaw ang unang makaka-encounter ng demonyo, ikaw makaka-struggle. Ikaw yung may struggle. The more na hindi mo yan pinapalayas, araw-araw struggle ka, di ka effective sa ministry. Kahit meron kang title. Kahit mataas ang title mo, may ranggo ka. Pero kung hindi lumalayas ang demonyo, hindi yan effective. Dapat tayo ay true deliverer. Amen? Marahil na-recall tayo ngayon, pinapaalala ng Panginoon, yung mga nagagawa natin, nalabag sa kanyang kalooban. Na dapat hindi yan magpatuloy. Kung ikaw man ay may bandage, kaya kang palayain ng Diyos. Sipin mo, kung hindi ka deliverer, kaya mo pa mag-abortion. Meron nga mag-asawa, 2 na anak nila, hindi pa masaya. Kaya pala, hindi pa niya na-repent. Nag-commit pala siya ng abortion. Amen? Mga naglalaglag. Pumupunta sa Quiapo, may pampalaglag doon na sa bote, iinumin lang nila. O dahil born again ka na, hindi mo gagawin yan. Amen? Gusto mo maging malaya ka. Hindi mo ba alam, pagka ikaw ay nag-commit ng abortion, killer ka na rin. At ang killer at murderer, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Dapat di na uso sa mga born again. Yung abortion. Deliverer ka eh. Ayaw mo pala mabuntis, ba't ka nagpabuntis? Tapos ilalaglag mo. Di ba? Kung ang isipan natin pinaghaharian ng Diyos, yung maling ginagawa mo, magdidesisyon ka na itama ito. Hindi mo yan pagpapatuloy. Hindi pwede manloko ng tao. Niloloko mo rin ang Diyos at ang sarili mo. Amen? Kaya kung ikaw man ay nasa isang relasyon na hindi ayos, keep on praying. God will make a way. Kasi hindi mo rin pwedeng iwalayan. May mga na born again na pumasok sa church, dating may karelasyon na, yun ang bumubuhay sa kanya. Paano pag dating mo ng bahay, sasabihin mo, lumayas ka na dito kasi demonyo ka. Hindi tayo tunay na magkasawa. Hindi mo rin pwede ganunin. Keep on praying. At least, naintindihan mo na ang kalagayan mo at nagdi-desire ka na umayos ang buhay mo. At least, meron kang first step. Humahakbang ka na, alam mo na ang mangyayari sa buhay mo. Amen. May mga babae, kaya nag-asawa kasi gusto lang ng pera. Gusto lang may makukuha sila. Vice versa. Kung na-born again tayo, lalayuan natin. Kasi maraming tukso sa buhay ng mga born again kaysa mga hindi born again. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. At malakas sa palakpak, tayo yung mga true deliverer. Ang mga true deliverer, hindi compromiser. At sasabihin, pwede na yan. Kahit mangyayari yan sa isip mo, hindi pa rin yan pwede. Pero yung isip mo, yung aayon na siya, okay na yan. Kasi okay lang. Hindi po. Amen? True deliverer tayo sa bahay natin. Sa pamilya natin. Yun po ang prerequisite. Kung ikaw talaga ay born again. Amen? Tingnan mo si Jesus, hindi huminto. Nung ikaw nag-deliverance, ngayon dahil wala kang pera at merong pagkakaperahan, iiwan mo deliverance? No. Maraming pera sa deliverance.
Hindi ka lang binibigyan ng pera, baka mapaibig ka sa pera. Dahil ang pag-ibig sa salapi, ugat ng pagkakasala. Hindi bagay sa mga true deliverer ang umiibig sa pera. Do not love money because loving money is the root of all evil. Yung magkaroon ka ng pera, getting money, earning money, okay, but loving money is the root of all evil. Hindi mo dapat siya gawing Panginoon. Hindi mo siya pwedeng gawing Diyos. Hindi mo siya pwedeng gawing paraan para sa mga kalayawan mo. Amen? Gamitin mo ang pera mo para sa kingdom of God. Amen? Hindi masama bumili ka ng pagkain, sasakyan, bahay. Pero kung nakakalimutan mo magbigay sa Diyos, ang yaman-yaman mo naman, paano yan? Tinuruan ka ng demonyo. Ayaw ng demonyo na ang mga tao mag-invest ng malaki sa ministry. Bakit? Lalaghanap ang kaligtasan. Makapagpapatayo ng malalaki simbahan. Makakabili ng gamit sa simbahan kung well-funded ang church. At lalaghanap ang mabuting balita. Maraming maliligtas. Pero kailangan ang fund ng church. Ang mga true deliverer, hindi po naghihirap. Giver pa yan. Malaya ka na sa pagkakabihag bilang isang kuripot at sakim. Hindi compromiser, kundi siya ay giver. Kaya dapat, pati mga kabataan, hindi yung tumagal ka na sa Panginoon, later on, yung demonyo hindi lumayas. Siyempre, pag meron demonyo, maraming kademonyuhan. Sa simbahan, pumapasok ang demonyo. Merong espiritista pumapasok sa simbahan. At ang ginagawa niya, pinapaiyak ang mga baby. Espiritista siya pumasok sa church. Ang ginagawa niya, pinapaantok niya yung mga nakikinig sa preaching ng pastor. Kaya gumaganon-ganon yung mata niya. Napipikit-pikit. Tinangan natin sino mga dinidemonyo. Ang gusto niya, matulog ka pag nagpipreach ang pastor. Ang iba naman, ang gusto ng demonyo, mag-cellphone ka pag may preaching. Dahil ma-expose ang demons. Kapag hindi natin na-expose ang demons, hindi ka magiging deliverer. Ang true deliverer, ina-expose ang demons. Pero tayo, hindi natin kino-condemn ang mga tao na nagkakamali, nagagawa ng pagkakamali, tinutuwid natin at tinatama. Amen? Hindi ako nagpapatama. Kung ikaw man ay nandyan, tinatamaan ka, hindi kita pinapatamaan. Itinatama kita ng salita ng Diyos. Kung ikaw man ay pastor, ikaw man ay leader, matagal ka ng born again, kailangan maitama ka ng salita ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Hindi pwedeng umuwi tayo na wala tayong tama. Nagsimba ka, wala kang tama. Hindi pwede. Amen? Kailangan may tama ka. Masarap yung tumatama ka. Di ba yung mga tumatama sa loto? Masaya umuwi. Higit pa ang pagtama mo sa loto. Amen. Palapakan natin si Lord. Kapag nagpalayas ka ng demonyo, kailangan hindi ito hinto at huwag ka maawa sa demonyo. At kapag nagpapalayas ka ng demonyo, kakalabanin ka talaga ng demonyo. But greater is the Holy Spirit than the demons that is in this world. Mas makapangyarihan ang Holy Spirit na nasa atin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot sa dyablo. Lahat ng natatakot sa dyablo, nadya-dyablo. Ija-jab ka na talaga. No? And brothers and sisters, sabi ng Luke 13:32, si Jesus ay pinagbawalan na tumigil na daw ng pagpapalayas ng demonyo. Merong pariseyo na pumunta at sabing gano'n ng pariseyo sa mga alagad, sabihin mo nga dyan sa Panginoon nyo, tumigil na nagpagpapalayas ng demonyo. Ano sabi ni Jesus? Sabi mo sa asong gubat na yan. Ako magpapalayas ng demonyo, ngayon, bukas, magpakailanman, tatapusin ko to.
Hindi pag nagkapera ka na, ayaw mo na palayasin ng demonyo. Kasi demonyo magbibigay din ng pera eh. Magbibigay din ng kasiyahan. Magbibigay din ng karelasyon. Pag ikaw ay nalulungkot, hahanapan ka ng demonyo ng karelasyon na nalulungkot din. At pag nagsama kayo, lungkot na lungkot kayo. Hallelujah. Trabaho ng demonyo, ilayo tayo sa Diyos. Kaya kailangan palayasin natin siya para hindi tayo malayo sa Diyos. Amen. Dapat dito pa lang sa lupa, malapit na tayo sa Diyos para pag nagkita ang Diyos at tayo masayang-masaya, excited. Alam niyo po yung mag-asawa, pag malapit sila, nasa abroad yung babae o kaya lalaki, dahil sila ay malapit sa isa't isa, pag nagkita sila, excited. Amen. Ako po, pag nagkita kami ng asawa ko, excited. Kasi malapit kami. Pero may mga asawa, dumarating ang time, pag nagkita sila, hindi excited. Hindi mainit. Yung pagdating, hindi mainit. At nagtatago ngayon, yung isa, para hindi siya mabisto. Kasi meron na siyang pinag-iinitan. Kaya nung dumating ang tunay na asawa, hindi mainit ang pagdating. O, sino gumawa niyan? Galing ba sa tao yan? Galing sa demonyo yan? Yun ang turo ng demonyo, wala naman asawa mo. Maghanap ka ng ibang asawa kasi nalulungkot ka. Amen? Eh, matindi pagsubok po yun. Sabi ng Bible, mas mabuti pa na ikaw ay maputol ang isang kamay mo, hindi kumpleto ang bahagi ng katawan mo, mabuti pang maputol ang paa mo, mabuti pang wala kang mata na isa, kaysa naman buo ang katawan, inahagi sa impyerno. Kailangan deliverer tayo, totoong deliverer. Amen? Gagamitin mo ang pangalan ni Jesus, malinis ang puso mo, maayos ang buhay mo, makita ka lang ng demonyo na ikaw ay totoong naglilingkod sa Panginoon. Hindi ka nang kukupit ng tithes. Amen? Minsan, tithes mo hindi mo pa binibigay dahil may pinaghahandaan ka. Hindi rin tama yon. Utos din ng diablo yon. Nasabihin, wag ka muna mag-tithes kasi hirap na hirap ka ngayon. Hindi maganda ang agos ng pera nyo. Wag muna mag-tithes. Pagka sinabi ng asawa mo yan, na hindi muna ikaw magta-tithes kasi gipit kayo, sabihin mo, I rebuke you in Jesus' name. O di na-cast out mo na yung demons. The more na ikaw na mumoblema sa pera at inutusan ka ng Diyos magbigay sa pera, magbigay ng pera sa gawain ng Panginoon at sa Diyos, at maging sa lingkod ng Panginoon, suportahan mong gawain ng Panginoon, wala kang problema. Hindi ka mumoblema. The more na ang mga tao naghihirap na wala ng pera, wala pang naibibigay sa Diyos. Naghihirap na wala pa naibibigay sa minsan lawit na hindi lang ng preacher, di pa mabigyan. Amen? Pero naghihirap na wala pa maibigay. Ay, hindi ka deliverer. Dapat maging deliverer ka. Amen? Yung pagbibigay mo, pagpapalayas ng demonyo, dahil ayaw ng demonyo magbigay ka. Narinig yun na isang kwento na yung pastor, lumayas ang demonyo sa paanong paraan. Pagbigay lang niya ng offering, lumayas ang demonyo. Kasi nung nag-evangelize siya, paglabas niya, umuulan. Maambon. Tapos nung lumabas na siya sa church para mag-follow up, nakakita niya ang demonyo, papalapit sa kanya. Pumasok siya sa simbahan, pumasok din yung demonyo. Gusto niya labanan. May krus yung simbahan, kinuha niya yung krus. Sabi ng demonyo, hindi ako natatakot dyan. Lumapit pa rin. Huwag ka lalapit. Hindi ako natatakot dyan. Nakita niya yung pamalo. Sige, hindi ako natatakot dyan. Hanap lang hanap yung pastor, kung anong hanapin niya. Hindi niya, yung gitara, nawakan niya, papalo yung gitara, hindi ako natatakot dyan. Nakita niya itong offering box. Ano, lalaban ka, bigla tumakbo demonyo. Amen. So, deliverer, giver,
Hallelujah. True deliverer ay giver. Takot ng demonyo sa mga giver. At tayo, giver, ngayon, noon, magpakailanman. Hindi ka hihinto. Amen? So, tingnan mo, few people are willing to get involved in the area of deliverance. Konti lang eh. Kung ako magtatanong dito, at patataasin kayo ng kamay, sino gustong deliverer? Taas nyo ang kamay? O, tinan mo, marami pa natatakot dito eh. Pero pag tinanong, sino gusto ng pera? Ang lahat siya tataas sa kamay. So, dapat tayo maging true deliverer. Hindi ka man nagtataas ng kamay, kapatid. May kalaban ka. Amen? Ephesians 6:12, we have enemies. At ano ang ating enemies? Hindi tao, hindi laman at dugo. Ang kalaban natin, demonyo. Ephesians 6:12. Our struggle is not against flesh and blood. Sa ibang translation, sabing ganon, ang ating kaaway ay hindi po ang laman at dugo. Our enemy is not flesh and blood. Sa ibang translation, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness. Ang kadiliman ng kalaban natin, spiritual wickedness, mga kasamaan ang kalaban natin. Mga naglipana sa kalawakan. Kaya kapag matutulog ka, gamitin mo ang deliverance ministry. At sabihin mo, you spirit of death, I bind you in Jesus' name. Kaya marami nababangungot. Amen? Pagka ikaw merong takot at natutulog ka, sabi mo, magigising pa kaya ako bukas. I-bind mo ang spirit of death. Amen? So, kung di mo gagawin yan, nandyan lang yan eh. Marami natutulog, hindi nagigising. Amen po? Kalaban natin yan eh. Hindi pa dapat mamatay ang tao. Namamatay. Kasi sign ng curse yan, untimely death. Dapat humaba buhay natin, maglingkod tayo sa Diyos. Amen? Kaya kung meron tao, ayaw na mabuhay, demonyo nagsasuggest dyan. Kaya re-rebukein mo yon. Amen po? Paano sasabihin mo, mahina na po ako magsalita. Kahit mahina ka magsalita, papalakasin ng Diyos ang boses mo para magpalayas ka ng demonyo. Kailan ka magpapalayas? Pag may nakita ka na puposes, kahit araw-araw, mag-rebuke ka ng demonyo. At least, sigurado ka, nalilinis. Amen? Tingnan mo, kung hindi ka ma-involve, ano mangyayari? Mamimislead ka. Amen? Sa lahat ng error at mga strange doctrines, mga hindi ka paniwalang katuruan, mamimislead ka. Kaya kapag may nakita ka, ang ganda ng preaching nito, isi-share ko. Ang ganda ng preaching na to, isi-share ko. Kung ano na lang mga katuruan ang makukuha mo. Kasi ayaw mo ma-involve as a deliverer. Maraming mga nagpe-preach, hindi ko sila kinokondem. Pero hindi lahat ng preaching may casting out demons. Amen? Dapat tayo, nagpapalayas tayo ng demonyo. Tingnan mo, tayo ngayon nasa perilous time. Huling panahon. We are, in other words, in the last days. Mga huling araw. Ano mangyayari? Maraming false prophet. Matthew 24, verse 24. Maraming false prophet ang lilitaw. Mga false Christ, amen, will arise. Magpapakita ng mga tanda at mga himala. Amen? Pati ang mga pinili madadaya. Maraming mga tanda rin sila ipapakita, mga kamangha-mangha. Ma-amaze ka. Kasi lilitaw talaga yan. Pero later on, makikita mo, iba na pala ang ginagalawan mo. Bakit maraming umaalis sa church? Kung ikaw naman ay tinuturuan magpalayas ng demonyo, ba't nawala ka sa church? Bakit ka lumipat sa isang church na hindi nagpapalayas ng demonyo? What's wrong with you?
You are not using a God-given authority. Ba't ka pupunta doon sa church na malumanay lang ang preaching, walang healing, puro kiliti, ano, ang marinig mo? Walang holiness na simbahan. Ano mangyayari sa buhay natin? Hindi ka na sana nag-born again kung palipat-lipat ka lang. Amen po? Before I close, sa tatlong yan, being a true believer, being a true obeyer, and being a true deliverer is a prerequisite for casting out demons as a minister of deliverance. Authority natin yan. May power. Before I close, sa Bible, in-encourage po tayo. Sa Acts 3:21, tingnan natin ito na meron pong restoration of all things. Tayo, church, hindi ka man nagpapalay sa demonyo, hindi ka man true obeyer o true believer, i-restore ka ng Diyos ngayon. Ikaw na nanonood sa online service na ito, kasama ka dito sa pangako ng Panginoon, i-restore ka ng Panginoon. Nevertheless, Scripture encourages us to look forward to the times of restoration of all things. Hindi para i-down tayo. Hindi para i-condemn tayo. Hindi para pahinain tayo, kundi para palakasin tayo, i-restore tayo muli. The first step to restoration is deliverance from the curse of poverty by casting out demons. And the step that must follow is holiness. Pag merong deliverance yung buhay natin na po-purify, nagkakaroon ng holiness ang church. Sa pagbabalik ng Panginoon, ang mga anak niya ay dapat blameless and spotless. Kung hindi ka delivered, magiging, may blemish tayo. Amen? Sabi ng Obadiah 1:17, upon Mount Zion shall be deliverance and holiness, and the house of Jacob shall possess their possessions. Yung Zion po is city of God at ikaw yung city of God. At sa city of God ay dapat mayroong deliverance. At pagkatapos ng deliverance, nakikleanse tayo, nagkakaroon ng holiness. At dahil may holiness, may karapatan ka para sa inheritance, sa ipinapamana ng Panginoon, sa mga pagpapala ng Diyos. Lahat ng kayamanan narito ay galing sa ating Panginoon. Ikaw yung tagapagmana, hindi yung mga taong walang holiness. At sila rin na walang holiness, i-restore din sila ng Lord. Yung mong deliverance, i-restore ng Lord, kasama yan. God stated two conditions that brings God's people into the inheritance, which is deliverance and holiness. Until demons have been driven out, no one can attain to scriptural standards of holiness. Hindi po ma-attain yung sinasabi ng Bible na holiness hanggat hindi mo napapalayas ang demonyo. Holiness is essential part of the package of salvation. Kung sinasabi mo save ka, makalangit ka, essential part yung holiness. Sabi ng Hebrews 12 verse 14, mawawala ka sa presensya ng Panginoon. Kahit na inawit mo sa presensya mo, gusto ko Panginoon. Pero kung walang holiness, no one will see the Lord. Pursue holiness. Sa New Testament at maging sa Old Testament, ang utos ng Diyos ay kabanalan. Be holy for I am holy. The one who called us is holy. Kaya ka narito, ang tumawag sa iyo ay banal na Diyos. At dapat ka maging banal. Leviticus 11:44 and 1 Peter 1:16, sinasabi ng Old Testament, be holy for I am holy. Sinasabi rin ng Peter, 1 Peter 1:16, be holy for I am holy. Noon pa man sinasabi yan. Deliverance is only the first step in the process leading to the recovery of holiness. Hindi marirecover ang holiness kung walang deliverance. Amen? And then restoration of the church to its original purity. Malinis po, blessed po ang church. Yung po ang gusto ng Panginoon, yung po ang original, kaya lang dinadaya ng dyablo. Amen? Satan attacks. Ano inaatake ng demonyo? Kahit sa church, kahit sa buhay ng mga pastor, mga leaders, sexuality. Satan attacks sexuality. He attacks human relationship. Yung magandang relasyon, nasisira. Yung magandang pagsasama, nasisira. Amen?
Especially between family members. Sa mga member ng family na sisira, inaatake ng demonyo, kung di mo siya papalayasin, ano mangyayari? Tuloy-tuloy ang attack. And members, but also other close relationship. Sinisira yan ng demonyo. Mawawalan ka na ng gana kasi hindi ka na mini-message, hindi ka na chinachat, hindi ka na iniintindi. Marami nang iniintindi. Kaklose mo naman siya. Hindi naman tao yan. Si Satan yan. Kailangan palayasin mo siya. Satan particularly active in the emotional area. Yung mga damdamin natin ang inaatake niyan. He is able to put thoughts in our minds, especially doubts concerning our status or identity with God. Yung katayuan mo sa Panginoon. Nilalagyan ng demons ng doubts ang ating kaisipan kung sino ka sa harapan ng Diyos. Pinapapangit ka niya sa harapan ng Diyos, wala ka ng kwenta, rejected ka na. Wala, hindi ka pinagpala. Upo-upo ka lang dyan. Wala kang hindi ka ginagalang. So, nireject ka. Amen? Nilalagyan ka ng doubts. The enemy wants to get us to connect feeling of rejection with a sense of our own sinfulness so that we reject, ignore, or argue against God's acceptable of us. Dumarating ang panahon, parang nag-a-argue ka na kay Lord. Ini-ignore mo na yung pagtanggap ng Diyos sa iyo. Hindi mo ba alam, napaka-precious mo sa Panginoon. Ang demonyo na nagsasabi, hindi ka mahalaga kasi nagawa mo na yung mali eh. Kasi may ginawa kang pangit. Di ka na mahalaga. That is demon's attack. Kung di mo yan, ika-cast out. Kung hindi ka magpapalayas sa demonyo, amen? Inaatake ka na. The enemy's job is to keep us from feeling forgiven. Kahit nag-repent ka na, ipapaisip pa sa iyo, hindi ka pa pinatawad. Ganun po ang ginagawa ng demonyo. For if they can keep us from accepting God's forgiveness, pag nagawa niya ito, na maniniwala ka na yung ginagawa ng Diyos na pagpapatawad ay walang kwenta at yan ay kung paniniwalaan mo, ang mangyayari sa atin, dadagdagan pa niya tayo, magiging guilty tayo at hindi tayo makakapag-function ng mabuti sa Panginoon. Hindi ka magiging excited sa gawain ng Panginoon. At tuwing pupunta ka sa church, palagi ka na lang nandiyan sa ulihan. Palagi ka pa diyang late dumating. Kasi hindi ka makapag-function. Nakalagay sa isip mo, daily routine na lang, na iyan ay pupunta ka sa church at tapos uwi ka. Hindi po ganun. Dapat may power encounter with demons. So sa activation, may mga manifestation. Amen? Sa atin, marami na pong mga na-deliverance, mga experience natin kahit dito po. Kung ikaw hindi ka pa na-experience ng deliverance, suko mo buhay mo sa Panginoon. Kailangan mo ang presence ng Lord, hindi ang presence ng demons. Pag hindi mo pinalayas ang demons, ang presence ng Lord, hindi full. Amen? Kaunti lang. Kailangan natin lumaya. Tayo ang unang mapalaya dapat. Bago mapalaya, paano mo matutulungan yung mga bilanggo ng kasalanan samantalang ikaw na matagal nang born again, bilanggo ka pa rin. Hindi mo siya matutulungan, sasabihin mo, ako nga hirap na hirap din eh. Paano kita matutulungan? Amen? So brothers and sisters, ito po ang gusto ng Diyos, ma-restore ka for being a true believer, being a true obeyer, and being a true deliverer. Huwag kang tatakas. Amen? Is magsuko ka sa Panginoon. Dahil the more na tumatakas ka, lalong dumadami ang kapangyarihan ng demonyo sa iyo. Magsuko ka para maputol ang kapangyarihan ng demonyo. Ikaw ang unang dapat ma-deliver.